Sa gitna ng digmaan at krisis ngayon, nananatiling mahalaga si Saint Francis of Assisi dahil itinuro niya ang kapayapaan, pagpapakumbaba at malasakit sa mahihirap at kalikasan. Paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi sa dahas kundi sa pakikipagkasundo, simpleng pamumuhay at paggalang sa bawat tao bilang kapatid. Kaya't hamon niya sa atin ngayon ang maging instrumento ng kapayapaan sa mundong sugatan ng alitan at kawalan ng hustisya. Isinilang si Francisco sa lungsod ng Assisi noong 1181. Sa gitna ng malamig na simoy ng panahong puno ng kaguluhan, ang kanyang ama ay isang mayamang mangangalakal, habang ang kanyang ina ay may malalim na pananampalataya na tila may lihim na bigat. Sa kanyang pagkabata, may kakaibang lungkot na bumabalot sa kanyang katauhan, tila may aninong sumusunod sa bawat hakbang. Lumaki siya sa karangyaan, ngunit ang kanyang puso ay tila may hinahanap na hindi maipaliwanag. Ang mga lansangan ng Assisi ay madalas niyang tahakin, ngunit ang saya ng kabataan ay tila hungkag sa kanyang kaluluwa. Sa gabi, madalas siyang magising sa katahimikan na para bang may bumubulong sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng kakaibang lalim na tila nakakakita ng higit sa pisikal na mundo. Sa kabila ng kasiyahan ng kanyang mga kaibigan, siya ay tila may lihim na dinadala. Ang kanyang kapanganakan ay hindi lamang simula ng buhay, kundi simula ng isang madilim at banal na landas. Sa kanyang kabataan, si Francisco ay naging kilala bilang masayahin at palabiro. Ngunit sa likod nito ay may nagkukubling kalungkutan. Madalas siyang dumalo sa mga handaan at kasiyahan, ngunit ang kanyang ngiti ay tila may bahid ng pagdududa. Ang kanyang ama ay naghangad na siya ay maging matagumpay na mga ngalakal, ngunit ang kanyang puso ay hindi lubos na nakatali dito. Sa gabi, ang tunog ng kasiyahan ay napapalitan ng katahimikan na tila bumabalot sa kanyang kaluluwa. Ang mga kaibigan niya ay hindi napapansin ang unti-unting pagbabago sa kanyang pag-uugali. Unti-unti, ang kanyang mga mata ay nagiging mapagmuni-muni at puno ng tanong. Ang mga sandaling siya ay nag-iisa ay tila mas mahalaga kaysa mga kasiyahan. Ang kanyang kabataan ay tila isang ilusyon ng liwanag na tinatakpan ng paparating na dilim. Sa kabila ng lahat, ang kanyang landas ay papalapit sa isang malaking pagbabago. Dumating ang panahon na si Francisco ay sumama sa digmaan, dala ang pagnanais na maging bayani. Ang ingay ng labanan ay pumuno sa kanyang pandinig, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng takot at kalituhan. Sa gitna ng kaguluhan, siya ay nabihag at ikinulong sa isang malamig at madilim na piitan. Doon, sa loob ng kulungan, nagsimula ang kanyang malalim na pagninilay. Ang bawat gabi ay tila walang katapusan, at ang katahimikan ay sumisigaw sa kanyang isipan. Nakaramdam siya ng kahinaan at kawalan na tila unti-unting binabasag ang kanyang dating pagkatao. Ang kanyang mga panaginip ay napuno ng kakaibang mga pangitain na hindi niya mauunawaan. Ang digmaan ay hindi nagdala sa kanya ng karangalan, kundi ng pagdududa sa kanyang sarili. Sa kanyang pagkakakulong, nagsimulang mabuo ang isang bagong Francisco. Ang dilim na digmaan ang naging simula ng kanyang pagbabagong espiritual. Matapos siyang makalaya, bumalik si Francisco sa Assisi na tila ibang tao na. Isang gabi, siya ay nagkaroon ng isang panaginip na nagbago sa kanyang landas. Sa panaginip, narinig niya ang isang tinig na tila mula sa kailaliman ng kawalan. Ang tinig ay nag-utos sa kanya na sundin ang landas ng Diyos. Isang utos na bumalot sa kanya ng takot at pagkamangha. Nang siya ay magising, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok at ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Ang panaginip ay tila higit pa sa isang pangkaraniwang pangitain. Sa mga sumunod na araw, hindi siya mapakali
na tila may humihila sa kanya sa isang hindi kilalang direksyon. Ang kanyang dating mga hangarin ay unti-unting nawawala. Ang misteryong panaginip ay naging gabay sa kanyang susunod na hakbang. Ang dilim ng gabi ang naging saksi sa kanyang panloob na pakikibaka. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ama, pinili ni Francisco na talikuran ang kayamanan. Sa isang dramatikong tagpo, hinubad niya ang kanyang mga mamahaling kasuotan sa harap ng maraming tao. Ang sandaling iyon ay puno ng tensyon at takot na tila may bumabalot na malamig na hangin sa paligid. Ang kanyang ama ay nagalit, ngunit si Francisco ay nananatiling matatag. Ang kanyang desisyon ay tila isang pagtalikod sa dating buhay at pagyakap sa hindi tiyak na hinaharap. Ang kahirapan ay hindi niya kinatatakutan, bagkos ay tinanggap niya ito bilang landas ng paglilinis. Ang kanyang puso ay unti-unting napupuno ng kakaibang kapayapaan. Ang mga tao ay nagulat at nagtanong sa kanyang katinuan, ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang isang apoy na hindi natitinag. Ang kanyang pagyakap sa kahirapan ay naging simula ng kanyang banal na misyon. Isang araw, habang siya ay nananalangin sa isang sirang simbahan, narinig ni Francisco ang isang tinig na tila mula sa krus. Ang tinig ay nag-utos sa kanya na, "Itayo muli ang aking simbahan." Ang mga salitang iyon ay bumalot sa kanya ng takot at banal na layunin. Sa loob ng madilim na simbahan, ang kanyang anino ay sumasayaw sa dingding habang siya ay nag-iisa. Ang bawat hakbang niya ay tila mabigat, ngunit puno ng determinasyon. Nagsimula siyang mag-ayos sa simbahan gamit ang sarili niyang kamay. Ang kanyang pananampalataya ay lalong tumibay sa bawat araw. Ang mga tao ay nagsimulang mapansin ang kanyang kakaibang pagbabago. Ang simbahan ay naging simbolo ng kanyang panloob na pagbabagong anyo. Ang tinig sa dilim ang naging liwanag sa kanyang landas. Unti-unting dumami ang mga taong humanga at sumunod kay Francisco. Ang kanyang simpleng pamumuhay ay naging inspirasyon sa iba. Sa kabila ng kahirapan, ang kanilang samahan ay puno ng pananampalataya at pagtitiwala. Ang gabi ay madalas nilang ginugugol sa panalangin at tahimik na pagninilay. Ang kanilang mga mukha ay nasisinaga ng ilaw ng kandila na tila mga kaluluwang naglalakbay sa dilim. Ang kanilang kapatiran ay naging kilala bilang isang bagong kilusan sa simbahan. Ang kanilang misyon ay maglingkod sa mahihirap at magpalaganap ng pag-ibig ng Diyos. Ngunit hindi lahat ay tumanggap sa kanila at sila ay hinarap ng pagdududa at pagtutol. Sa kabila nito, sila ay nagpatuloy sa kanilang landas. Ang kanilang pagkakatatag ay naging tanda ng isang bagong simula. Isang araw, sa isang bundok, si Francisco ay nagkaroon ng isang kakaibang karanasan. Sa kanyang panalangin, nakaranas siya ng matinding sakit at pangitain. Ang kanyang katawan ay nagkaroon ng mga sugat na kahawig ng kay Kristo. Ang pangyayaring ito ay bumalot sa kanya ng takot at pagkamangha. Ang kanyang mga kasama ay hindi agad makapaniwala sa kanilang nakita. Ang kanyang katawan ay tila naging saksi sa banal na misteryo. Ang sakit na kanyang naramdaman ay hindi lamang pisikal kundi espiritual. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng parehong paghihirap at kapayapaan. Ang stigmata ay naging tanda ng kanyang malalim na koneksyon sa Diyos. Ang karanasang ito ay nag-iwan ng hindi maipaliwanag na bakas sa kanyang buhay. Habang siya ay tumatanda, ang kanyang katawan ay unti-unting nanghina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling maliwanag, ngunit ang kanyang lakas ay kumukupas. Ang kanyang huling mga araw ay ginugol sa panalangin at pagninilay. Ang kanyang mga kasama ay nagbantay sa kanya, puno ng lungkot at paggalang. Ang gabi ay tila mas madilim habang papalapit ang kanyang wakas. Ang kanyang mga salita ay puno ng karunungan at kapayapaan. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang katahimikan sa paligid. Ang kanyang huling paghinga ay tila isang bulong sa hangin. Ang kanyang pagpanaw ay naging sandali ng parehong dalamhati
at banal na pag-asa. Ang kanyang buhay ay nag-iwan ng malalim na bakas sa mundo. Matapos ang kanyang kamatayan, ang kanyang impluwensya ay patuloy na lumaganap. Ang kanyang buhay ay naging inspirasyon sa marami. Ang kanyang mga aral ay patuloy na ipinasa sa bawat henerasyon. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kababaang loob at pagmamahal. Ang mga simbahan ay tinayo bilang pag-alala sa kanyang buhay. Ang kanyang kapatiran ay patuloy na lumago at lumawak. Ang kanyang kwento ay naging bahagi ng kasaysayan ng simbahan. Sa kabila ng madilim na bumalot sa kanyang buhay, ang kanyang liwanag ay hindi kailanman nawala. Ang kanyang pamana ay nananatiling buhay sa puso ng mga mananampalataya. At sa bawat anino, makikita ang liwanag ng kanyang banal na landas. Sa gitna ng digmaan at krisis ngayon, buhay na paalala na si Saint Francis of Assisi na ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa pagpapakumbaba, malasakit sa mahihirap at paggalang sa lahat ng nilalang. Sa panahon ng galit at pagkawatak-watak, itinuro niya na ang landas ng dialogo sa halip na dahas, simpleng pamumuhay sa halip na kasakiman, at pagmamahal sa kalikasan at kapwa, Kristiyano man o hindi. Ang kanyang Panginoon, gawin mo akong kasangkapan ng iyong kapayapaan ay panawagan pa rin ngayon na piliin natin ang pagpapatawad kaysa paghihiganti at ang pag-aaruga kaysa pagkawasak, lalo na sa madilim na yugto ng ating mundo.